Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panunood dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong kupunan pa rin ng Creamline Coal Smasher. Kasi doon sa ating previous video ay napag-usapan natin na medyo mahihirapan itong Creamline sa pagpapanatili ng kailang championship dito sa susunod na liga. Atin rin pag-uusapan itong magiging first six or maging first lineup ng Creamline Coal Smasher at yung pressure, matinding pressure ngayon sa side ng Creamline kung paano nila mapaparetain at mapapanatili yung kanilang royalty dito sa volleyball. And atin rin kikilalanin mga kapolitika yung maging first six ng Creamline at yung kanilang maging strength, ano ba ang kanilang pwedeng maiambag dito sa susunod na open conference. Bago ang lahat at bago natin himay-himayin ang mga isyong ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ito pa rin Creamline Coal Smasher. Ito yung continuation at part 2 doon sa ating napag-usapan na kung saan ay yung Creamline Coal Smasher ay medyo mahirapan talaga. Kung sila man ay mananalo ngayon ay talagang ikakayod nila itong magiging susunod na laro ng PVL Open Conference, kasi alam naman natin na hindi lang mga puro Pinoy yung mga kalaban nila, magkakaroon rin ng mga import bawat team. And napangalanan na nga doon yung maging import umano ng Petrogas ay itong si Wilmas Alas. Ito yung nagiging sila 2 times champion sila dahil sa import na ito. So medyo may pressure ngayon dito sa side ng Creamline. But marami naman ang hopeful na kung saan ay baka maigagapang naman at may araraos naman ng Creamline yung kanilang maging laro at sila pa rin ang tatanghaling championship. Okay, so pag-uusapan natin sino-sino ba yung magiging first six ng Creamline. And base sa ating mga nakalap na impormasyon, ito yung maging first lineup ng Creamline. Yung una sa ating listahan ay itong si Bernadette Pons. So ito ay 27 years old lang, so medyo maliksi pa rin, maliksi pa kumilos at mabilis itong si Bernadette Pons. May pagka rin Gemma Galanza, even though hindi naman ganun katangkaran itong maging player ng Creamline, ay subok na rin yung kanyang galing. Meron pa nga doon sa sa PVL na kung saan ay nagiging game changer itong si Bernadette Pons at talagang nagpapaulan din minsan ng puntos. So okay, at magaling na ngayon ay nasa lineup na siya, kasi dati is wala naman na sa first lineup itong si Bernadette Pons, but ngayon nga dahil sa absence nila Gemma Galanza at ni Toots Carlos ay kinuha na para maging first lineup itong si Bernadette Pons. Now dito naman tayo kay Panaga. So si Panaga ay magaling din na blocker ito, even though hindi naman siya ganoon katalaga, hindi siya 6-footer, ay magaling at talagang mabilis rin kumilos itong si Panaga. Yun nga lang yung kanyang yung kanyang advantage or kanyang weaknesses is yung inconsistency. Minsan may mga inconsistency sa kanyang laro, and at the same time meron ring mga panahon na kung saan ay nabablock ito even though magaling at mabilis ito na middle blocker. Dito naman tayo kay Kyle Negrito. Ang kahinaan ni Kyle Negrito, ang nakikita ko dito sa kanya ay nape-pressure siya. For example, sa mga crucial moment ay may pressure itong si Kyle Negrito, but all throughout is nagagapang niya naman at nairaraos. So magaling na setter itong si Kyle Negrito, kasi nga doon sa previous na PVL ay nasubukan na rin yung kanyang galing dahil even though yung absence ni ni Gia de Guzman, so naigapang at nairaos ni Kyle Negrito kung kaya sila yung naging championship. So ibig sabihin nun ay subok na rin ang galing ni Kyle Negrito. Now dito tayo sa kay Gumabaw. So si Gumabaw is malakas siya pumalo. Okay, but ang rin sa kanya, minsan off rin siya maglaro, yung inconsistency rin ang nakikita nating weaknesses dito kay Gumabaw. But all throughout is magaling rin siya sa offense and defense itong si Gumabaw. And si Stanton naman, yung kanilang maging import dito sa Creamline, ang nakikita ko lang mga kapolitika, kasi magaling ito kasi galing ito sa ibang bansa at subok na rin naging import na rin ito ng iba't ibang mga bansa. So no question niya na dito sa kanyang skills. Ang maging disadvantage lang, or yung magiging weakness na lang talaga dito is yung adjustment, kasi baguhan pa siya dito sa team and iba yung laro ng American kung ikumpara mo sa laro ng mga Pinoy. So ibang iba. So ito yung maging hamon sa kanya or maging challenge, yung maging adjustment ni Erica Stanton dito sa Creamline.
Now dito naman tayo sa kanilang sa kanilang libero. Yung kanilang libero is magaling rin talaga. Wala akong nakikitang weakness dito. Siguro merong mga minor na weaknesses, but all throughout is magaling itong kanilang libero, kasi subok na ito ever since. Now dito naman tayo mga kapolitika kay Alyssa Valdez, kasi marami ang tatanong bakit hindi siya sa first 6. Kasi doon sa PVL nakikita naman natin na minsan ay hindi rin nasasali sa first 6 or sa first lineup itong si Alyssa Valdez, kasi ang meron kasing merong technique yan. Minsan inaano mo na naging observer mo na yung isa sa mga magaling na mga manlalaro ay naging observer mo na doon sa bench. Kaya nga minsan ay late na sila pinapasok, kasi inoobserbahan nila muna yung laro, kung paano ba maglaro yung kalaban. Yun din ang reason minsan kung bakit late na pinapapasok yung mga magagaling na players, kasi marami nga ang mga volleyball fans bakit daw yung mga magagaling na players minsan ay binabangko at naging bench player na lang, kasi po meron pong merong catch. Sila yung nag-o-observe kung paano maglaro yung kalaban, kaya kung minsan ay delay na sila, minsan sa last part na nga sila pinapapasok, kasi ginagawa mo na silang observant mga politika. Okay, so dito tayo sa pangatlong ating pag-uusapan, yung matinding pressure ngayon dito sa side ng Creamline, kasi doon sa ating previous video, even sa mga sports analyst, may mga nagsasabi na mahihirapan talaga ang Creamline sa pag-retain ng kanilang championship dito sa PVL. Okay, siguro pag Filipino Conference, but ngayon na malalakas din yung import ng iba, kasi sa sinasabi nga natin kung sino yung may pinakamalaking pambayad dito sa mga import na ito, ay hindi imposibleng sila rin yung magiging top spot. Okay, so itong sa side ng Creamline, medyo kasi napilayan talaga sila doon sa absence nila Toots Carlos at ni Gemma Galanza. Okay, except dito kay Gia de Guzman, kasi doon sa previous na PVL ay napatunayan naman na kahit wala itong si Gia de Guzman ay kayang-kaya naman ng Creamline Cool Smasher. But dito sa absence nila Toots Carlos at ni Gemma Galanza ay medyo alanganin tayo dito, and even nga itong mga sports analyst rin at itong ibang mga vlogger dito sa YouTube ay nagsasabi na medyo mahirapan daw talaga ang Creamline. Kung maging champion man sila or mariregain lang yung top spot nila, ay talagang ikakayod nila ito. Okay, so ito yung nakikita natin dito, kung kaya matindi ngayon ang pressure sa side ng Creamline, kung paano nila madidepensahan at maipapanatili yung kanilang championship. But then again, nasa pa rin yan, nasa diskarte pa rin yan ng coach at ng kanilang mga players. Yan ang ating nakikita dito, kasi kahit gaano pa kalakas yung kalaban, kung wala namang chemistry, walang teamwork, at yung talino sa paglaro dito sa volleyball, ay talagang maipapanalo pa rin talaga ng Creamline, kasi subok na. Minsan nga ay set point na yung kalaban, nahabol pa rin nila. Talagang proven and tested na rin itong Creamline. Yun nga lang, ang laro dito, sa sinasabi natin lagi, hindi lang ito it's a game of skills, it is also a game of consistency. Dapat consistent yung kanilang laro. So mga kapolitika, yun lamang naman ang ating short na opinion, ating komentaryo dito sa maging first 6 ng Creamline at yung kanilang pressure ngayon at yung challenge kung paano lang maipapanatili yung kanilang championship at yung wala sa first 6 si Alyssa Valdez. Pero para sa akin ay wala naman ang dapat ng patunayan itong Creamline, kasi 8-time na champion na sila dito sa PVL. Ang matinding pressure na lang at matinding hamon ngayon sa kanila ay kung paano lang mariretain yung kanilang top spot or yung kanilang championship. But then again, meron namang kasabihan nga na give chance to others naman. Kumbaga, yung iba naman. Okay, so nasa kanila pa rin yan, nasa laro pa rin nila yan para sa darating na PVL. At yun lamang ating short na opinion, ating short na komentaryo. Ano ang ating masasabi dito sa Creamline para sa darating na PVL Open Conference? Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi? Huwag kalimutang mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe rin kayo dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga latest issue.